kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-4 sa buwan na ito ng Abril taong 2024. Ako po inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Mga kasama natin siyempre mamaya, walang iba kundi ang tol ng bawat Pilipino. Senator Francis Tol Tolentino, tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig ng bansa sa pamamagitan po ng regional station ng DWIZ 882 at maging sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan naman po ng mga online accounts ng DWIZ. At syempre, tayo po ay simulcast din via Channel 23 Aliw TV. Pwede po kayo mag-participate sa ating talakayan ngayong umagang ito sa pamagitan po ng pagpapadala ng mensahe sa aming Facebook page o kaya po sa aming hotline 8470-1750 hanggang 54 o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. Oh, grabe ho yung nangyaring lindol sa Taiwan. Ano ho? Marami ng sugatan at may mga kumpirmado ng patay at yung mga rescuer ho doon nagkukumahog para mailigtas yung mga taong naipit doon sa mga gumuhong gusali at maging doon sa yung mga naipit na highway tunnel. Yun, kasi may mga nangyari ding landslide eh. So doble kayod yung ginagawa ng mga rescuer doon at yung more than magnitude 7, yung lakas na lindol, no? Yung pagtaya ng USGS, US Geological Survey, 7.4 magnitude yung lindol at yan yung so far pinakamalakas na lindol na naranasan sa Taiwan sa loob ng 25 taon. Yan. Mamaya po makakapanayam natin ang MECO o ang Manila Economic and Cultural Office na nagisilbi pong parang embahada ng Pilipinas doon sa Taiwan para kumalap tayo ng karagdagang mga detalye kaugnay doon sa ating mga kababayan na naroroon sa Taiwan. At yung init ng panahon, yung heat index, na naitala sa bansa kahapon, 7 lugar po yung nakapagtala ng danger level ng heat index. At kasama po dyan ang Dagupan City, 43 degrees Celsius, Sangli Point, sa Cavite, 42 degrees, Puerto Princesa City, Palawan, 42 degrees, ang Dumangas, Iloilo, 43, Catarman, Northern Samar, 43 degrees Celsius at ang lungsod ng Zamboanga, 42 degrees Celsius. So, aantabayanan po natin yung iba pang mga karagdagang detalye kaugnay nitong ginagawang pag-monitor ng ating gobyerno sa epekto ng matinding tag-init at matinding tagtuyot sa bansa. Samantala, bago tayo lumalim pa ng gusto sa ating talakayan, puntahan na muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Huwebes, April 4, 2024, 9 katao patay sa magnitude 7.5 na lindol sa Taiwan. 2 Pilipino kabilang sa mga sugatan. DWIZ Balita. Work break inihain ng isang mambabatas ngayong panahon ng tag-init. DWIZ Balita. Mga paaralang apektado ng mainit na panahon umabot na sa 4,000.
DWIZ Balita. Mga opisyal ng DENR ginisa sa Senado ukol sa mga resort sa Chocolate Hills. DWIZ Balita. At political provisions ng saligang batas na ispaamyendahan ni Presidential Anti-Poverty Commission Secretary Larry Gadon. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, siyam ang patay habang mahigit 900 ang sugatan matapos yumanig ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan kahapon na umaga. Iniulat ng National Fire Agency na nagmula ang mga nasawi sa Hualien County na sentro ng lindol. Sinundan ng lindol ng mga landslide at pagguho ng ilang gusali kung saan may mga taong naipit. 50 hotel workers naman ang nawawala habang patungo sana sa isang national park nang mangyari ang malakas na lindol. Ang 7.2 magnitude quake na lindol na tumama sa Taiwan kahapon ang pinakamalakas na pagyanig na naranasan doon sa nakalipas na 25 taon. Sa iba pang mga balita, 2 Pilipino ang bahagyang nasugatan sa 7.2 magnitude na lindol sa Taiwan. Yan po ang kinumpirma ni Migrant Workers Officer in Charge Hans Kakdak. Wala pang natatanggap ang DMW na ulat hinggil naman sa mga Pilipinong nawala ng tirahan dahil sa pagyanig sa Taiwan. DWIZ Balita. Sa oras na 11 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, inirekomenda ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang pagpapatupad ng work limitations kapag mainit ang panahon. Gayon din ang pagpapatupad ng occupational heat safety at health protocols. Ayon kay Senator Pimentel, dapat na makipag-ugnayan ng Department of Labor and Employment sa pribadong sektor para sa pagpapatupad ng kaparehong polisiya. Aniya, dapat na magkaroon ng pansamantalang work break o compulsory rest periods kapag ang heat index ay umabot na sa danger level. Git pa ng mababatas, kailangang mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga manggagawa upang maiwasan ang anumang aksidente dulot ng matinding init ng panahon. DWIZ Balita. At kaugnay pa rin ng mainit na panahon, nadaragdagan po ang mga eskwelahan na lumilipat sa alternative delivery mode dahil nga po sa matinding init ng panahon. At batay sa pinakahuling datos ng Department of Education, aabot na sa 4,000 eskwelahan ang nagpatupad ng ADM. Kaugnay nito, pumalo naman sa 1.3 million ang bilang ng mga mag-aaral na apektado ng pag-suspende ng face-to-face classes. Pinayagan ng DepEd ang mga opisyal ng paaralan na magpasya kung kinakailangang lumipat sa AMD kapag matindi ang init. DWIZ Balita. Nasabo naman sa Senado ang mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa pagdinig sa issue ng mga itinayong istruktura sa Chocolate Hills at Mount Apo. Napikon si Senador Raffy Tulfo dahil sa pagtuturuan ng mga opisyal ng DENR nang sila ay tanongin tungkol sa konstruksyon ng mga kinikwestyong istruktura. Kaugnay nito, binigyang diin ng chair ng komite na si Senator Cynthia Villar na wala namang magiging problema kung ang itinayo rito ay mga pang-agrikultura at hindi tulad ng resort. Samantala, giit pa ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda, kailangang mapanagot sa batas ang sinumang mapatunayang nasa likod ng mga itinayong istruktura. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, hiniling ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon kina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na isama ang political provision sa ipinapanukalang charter change. Nais ni Gadon na palawigin ang termino ng mga kongresista, gobernador, vice-gobernador, mga board member, mayor, vice mayor at councilor ng 6 na taon mula sa kasalukuyang 3 taon. Magiging epektibo ang term extension sa 2028 national elections upang matiyak na hindi makakatakbo sa presidential elections ang mga nakapagsilbi na ng 3 taon. Paliwanag ni Gadon, magastos kasi kung kada 3 taon ang eleksyon. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan.
Senator Cynthia Villar hindi kumporme sa panukalang blended learning ngayong matindi ang init. Ang ulat mula po kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Magkakaiba ang pananaw ng ilang senador sa mungkahi na ibalik muna sa blended learning ang mga paaralan dahil sa matinding init ng panahon na nararanasan. Para kay Senator Cynthia Villar, mahirap na magpatupad ng blended o distant learning dahil na-deteriorate o humihinaan niya at hindi nagiging epektibo ang pag-aaral o pagkakatuto ng mga estudyante. Aminado si Villar, nahirap siyang magdesisyon sa blended learning dahil kung sa bahay lang ang mga estudyante ay sino daw ang magsusupervise sa mga kabataan para matiyaka na talagang sila'y nag-aaral, hindi tulad kung nasa school na may mas disiplinado ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Para naman kay Senator Nancy Binay, sadyang mahirap dahil sobrang init sa mga probinsya kahit mainam na alternatibo ang blended learning. Magkagainman minungkahi ni Binay sa Department of Education at sa Department of Public Works and Highways na simulan ng repasuhin ang mga disenyo ng mga paaralan tulad ng pagpapataas sa ceiling at pagpapalaki ng mga bintana para sa maayos na ventilation ng mga silid-aralan. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIC Balita. At kaugnay po ng ating binabantayan na malakas na lindol na yumanig sa Taiwan, nasa linya po ng ating komunikasyon ang namumuno ng Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan, walang iba kundi si dating DOLE Secretary Silvestre Bello III. Wala pa? Wala. Ayun, inaantabayanan po natin. Pero yung nangyari pong pagyanig dyan sa Taiwan, sunundan po yan ng paglabas ng tsunami warning sa Japan at maging sa Pilipinas. Yun pong PHIVOLCS nagpalabas ng tsunami warning pasado alas 8 ng umaga sa lahat po ng coastal communities sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at inirekomendang evacuation. Alas 10:30 naman ng umaga, binawi rin ng PHIVOLCS ang nasabing tsunami warning. Marami po tayong mga kababayan na naroroon po sa Taiwan at kamustahin po natin ang kanilang kalagayan. Ito na po, nasa linya na po ng ating komunikasyon si Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Silvestre Bello III. Maganda umaga po, sir. Hi, sir. Teka, nawawala yan. Yes, ayun. Susubukan natin ulit ibalik sa linya ng komunikasyon. Nagkakaroon lamang po ng problema sa connection. Hi, good morning po. Sir Bello, good morning. Nawawala yata yung kanyang signal, Pero yung nangyaring lindol dyan sa Taiwan quake, sa datos po ng Department of Migrant Workers, DMW, halos 160,000 pala yung mga Pilipino sa Taiwan. At out of that number, nasa 150,000 yung mga OFW doon. Nagbukas na po yung DMW ng help desk, 24/7 help desk, kung saan pwede pong tumawag, makipag-ugnayan yung ating mga kababayan in case na kailanganin nila ng pag-agapay o kaya po yung mga kamag-anak nila rito sa Pilipinas na gusto pong makadaupang palad o kaya po makahingi ng assistance para doon sa kanilang kaanak na naroroon sa Taiwan. Ang DMW po ay nagbukas ng 24/7 Taiwan Quake Help Desk. Ito po yung numero na pwede ninyong tawagan. Para po doon sa mga nasa Pilipinas at may mga kaanak po roon sa Taiwan, ito po yung kanilang help desk hotline number, 8522-3663, 8376-6352, 8426-0833. Cellphone number naman po, 0919-067-3975. Nasa linya na ba ng ating komunikasyon si Chairman Silvestre Bello? Good morning po, sir. Good morning. Sino po sila? Hi, sir. Si Cecil Villarosa po ito. Live po kayo sa programang Usapang Tol. Okay.
Sir, ano first name mo, Sir? Opo, Cecil po. Cecil Villarosa. Dito po sa DWIZ. Okay, Cecil. Okay, Opo. Cecil. Good morning. Yes, good morning po. Sir, kamusta po ang ating monitoring sa ating mga kababayan sa Taiwan? Ang DMW po nagbigay ng datos na 2 Pilipino po ang kumpirmadong nasugatan. Totoo yan, Cecil, no? Dalawa nga, si Sylvia at saka si Arnold. Si Sylvia naman, nauuntog lang nung tumatakbo siya dahil sa lindol, tumama yung ulo niya at saka yung naipit yung kamay, kaya medyo na magapa kamay. Very minor ang injury ni Sylvia. Pero yung kay Arnold, natamaan siya ng ceiling, tumama sa ulo niya, Kisame. so tinakbo siya sa hospital. Pero minor din ang injuries na, pinigyan siya ng tetanus at saka yung x-ray, after the treatment, pinalabas na siya sa hospital, pero pinababalik siya sa April 13. Opo. Sir, yung mga rescuer, nagkukumahog po dahil maraming naipit dun sa mga gumuhong gusali at saka po dun sa mga highway tunnel. Yes, meron ng 50 na parting mga turista yun, 50 sila na kulong sila doon sa tunnel. Pero hindi pa naman malaman kung anong nangyari sa kanila kasi hindi sila makontak. Oo. May mga Pinoy hubang kasama roon, sir? Awan ng Diyos, wala. So far, ang injuries pa lang na nasama ng ating kababayan ay dadalawa. Yung Sylvia at saka si Arnold. Opo. Wala pa pong napapaulat na nawawalang mga Pilipino? Wala pa po. Salamat sa Diyos. All accounted po ang ating mga kababayan? All accounted po. Continuous ang coordination natin sa DMW at saka yung ating mga leaders ng Filipino community. Sila ang kinakontak natin, sila pinapareport natin, lalo-lalo doon sa Kwan. Yung leader nila dyan sa Hualien. Dyan ang epicenter. Dyan ang epicenter Kaya, pero thank God again, merong mga 1,400 lang ang ating mga OFWs yan. Sir, yun po bang epekto ng lindol? Concentrated lang po ba doon sa Hualien County? Hindi, buong Taiwan ang nakaranas. Kaya lang iba-ibang intensity. Halimbawa sa Hualien 7.4, no? Pero pagdating sa Taipei at saka sa Kaohsiung 7.2 na lang. So parang ang napuntirya lang ho ng husto dahil malapit doon yung epicenter, yung Hualien County po, Hualien County at saka hindi lang lindol, may kasama pang landslide. Tsunami. Wala pa pong reported damage o mga casualties sa iba pang panig ng Taiwan, sir? Maraming mga bahay na natumba, merong mga buildings na natumba, merong mga bahay na wala ng ilaw, gano'n. Marami yan, oo. Ang magandang balita dyan, thank God, wala masyadong balita sa ating mga kababayan na nakaranas ng damages, Yung kung may mga kababayan po tayo, sir, na mga kailangan po ng pag-agapay dahil as we speak now, kumbaga patuloy pa po tayong kumakalap ng report from the ground, sir, saan po sila pwedeng humingi ng assistance in case po? Meron ng hotline na alam na lahat ng Filipino community na bigyan niya ng hotline kung saan pwede kumontak for any request or assistance. Meron na sila na ikalat na sa ating mga Filipino communities through their respective leaders. Opo. So, maigi po pala at very organized yung Filipino community sa Taiwan. Very, very organized. Kasi alam mo naman, Jerry, meron tayong contingency plan in anticipation a possible problem between sa pagitan ng China at saka Taiwan. So, meron tayong contingency plan. At kasama dyan sa contingency plan, not only yung halimbawa magkakaroon ng combat, kundi pati mga natural calamities.
Hindi naman po kailangang i-evacuate yung iba nating kababayan ho roon, sir. Hindi naman, oo. Okay. Maraming salamat, sir. Patuloy Okay, Jerry, maraming salamat din. Keep us updated, sir, kung ano po yung inyong makakalap na datos. Okay po, anytime po. Anytime, Jerry. Salamat po. Yes. Yan po si MECO Chairman Silvestre Bello III. So all accounted for ang ating mga kababayan doon. Identified na yung mga Pilipinong nasugatan, yung 2 Pilipinong nasaktan, na bahagya yung tinamo nilang sugat, no? Kumbaga, minor injury lamang ang tinamong pinsala. Samantala, ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:26 ng umaga. Huwag pahuhuli sa mga bago, huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Magkano ang presyo ng mga bilihin ngayong umagang ito? Alamin natin yan sa price monitoring na naroon po sa Pretil, New Pretil Public Market, si Alexa Avila. Alexa, good morning. Hi, good morning, Miss Cecil. Andito tayo ngayon sa New Pretil Public Market dito sa Tondo, Manila para mag-update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang gulay, sinasabi may mga bumaba daw ang presyo, meron din namang mga tumaas. Yung sibuyas ay nasa 100 per kilo, bawang 160, patatas 140. Ang kamatis bumaba daw ang presyo, nasa 60 pesos lamang dahil nasa 100 pesos to dati. Carrots nasa 120, luya 160, talong 80, ampalaya 160, repolyo at Baguio pechay ay nasa 60 pesos. Pagdating naman sa karne, nakitaan din ito ng pagtaas. Ang pork chop ay tumaas ng 20 pesos na at ngayon ay nasa 320 pesos na. Ang lomo ay nasa 400, liempo 400, buto-buto tumaas mula 330, ngayon ay nasa 340, ang atay ay nasa 260. Ang manok naman ay nasa 200 pesos per kilo. Ang isda, steady daw ang presyo dito dahil ang galunggong ay nasa 200, bangus 200, pati na rin yung tulingan. Ang tilapia naman ay nasa 140 pesos. Yung, Miss Cecil? yung seafood, Alexa, yung may stable ang price, ano? Miss Cecil? Yung presyo ng mga isda, lamang dagat, yan yung stable ang price ngayon, ano? Yes, Miss Cecil. Steady daw ang presyo ng isda dito. Yun namang karne ang nagtaasa ng presyo. Yes, Miss Cecil. Oo Pati nga. yung ibang gulay tumaas din naman daw. Pero yung iba naman doon ay bumaba. Ayun, kasi ano yan eh, na-anticipate natin yan dahil tataas ang demand after ng Holy Week sa karne. Yan, isa sa Yes, dahilan Miss. kaya tumaas ang presyo. Pero mataas yung 20 pesos na karagdagan, ha? Sa Yes, Miss Cecil. presyo Dali nga ng daw, karne. yung pagtaas ay nangyari daw ito after ng Holy Week. So, ay, good morning. Naka-apekto yung pagkatapos ng Holy Week. Ganun ba ang nangyari sa presyo, Alexa? Good morning, Senator Tol. Yes po, ganun na nga po yung nangyari dito sa mga karne natin. Ayun, oho. So, paano ngayon? Ilang percent ang inakyat na ang presyo ng karne? Yung karne, yung sa pagdating sa pork chop, tumaas daw ito ng 20 pesos. Kasi dating nasa 200, ngayon ay nasa 320 pesos na po. Yung buto-buto din, nakitaan din po ito ng pagtaas. Nasa 330 lamang ito dati, ngayon ay nasa 340 pesos. Ayun. So, sinuli yung ating yung nanalo ng ating Central Token? Ay, para sa nanalo po, yung tindero ng karne natin dito, si Kuya Pong Casinyas. Ay, Pong, kumusta? Kuya Pong. Ayun. Ayun, Kuya Pong, si Senator Tolentino to. Kumusta ka dyan? Okay lang. So, Bagay na bagay yung sombrero natin, Anong pwesto mo? Sa karnihan ka rin? Baboy po. Ito po. Aho.
So talagang tumaas ng bahagya ang presyo ng baboy, ganun ba, Pong? Oo. Kunti lang naman. Saan galing ang baboy mo? Saan galing yan? Paano po sa Caloocan? May Katayan. Kaloo. Sa slaughterhouse. So, ingat-ingat kayo dyan, Pong, ha? At huwag mo na hubarin yung sombrero mo at mainit. Paglabas Okay mo, lang suot yan. mo na yan. Maaga pa naman eh. Maraming salamat salamat. sa binigay niyo, ha. Okay lang, ha. Si Pong Casinas, ang atin pong nanalo ng Central Token sa Pretil Public Market. Alam mo, Cecil, yung Pretil, lagi kong pinapasyalan yan eh. Tayo po ang nagpagawa ng footbridge. Sa Pretil. At nagagamit pa hanggang ngayon yung footbridge ngayon dyan sa Pretil Public Market. At alam ko, matagal-tagal na yung pinahikinabangan. Napakalapad kasi niyan. Yung kalyeng yan. Yes. Papunta ng area ng Tondo, papunta ng Divisoria. At nung araw napapalagi rin tayo dyan kasi yung mga kaibigan natin sa transport group sa tiga dyan sa Pretil. Malapit sa Pretil. Salamat Alexa. Maraming salamat. Maraming salamat, Senator and Ms. Cecil. Gandang umaga po. Thank you very much, Alexa. Gandang umaga. Naku, Sentol, napakainit ng panahon kahapon. Ilan yung heat index na 7 lugar pala sa bansa yung nakapagtala ng dangerous level ng heat index. Saan ho kayo nagawi kahapon, Sentol, at nag-ikot? Kahit mainit ang panahon. Nasa Cavite ako sa General Aguinaldo. Tapos sa Tagaytay. Ngayon, papunta ako ng mas mainit siguro dito sa pupuntahan ko, Kawayan, Isabela. Hanggang sa San Mateo, Isabela. Ngayon na alas 9, nandun tayo Farmers Day sa Kawayan, Isabela. Kaya yung mga kababayan natin sa Isabela, magkita-kita po tayo dyan mamaya sa inyong bayan, sa inyong lungsod. At palagay ko, mas mainit kayo ng ating mararanasan dyan sa Isabela. Pero kayang-kaya po naman. Basta hydrated po tayo. Yes, opo, yes. Ang oras po natin, alas 6:39 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Magandang umaga muli, mga kababayan. Oo, Sentol. Yung kanina nakapanayam natin, Sentol, si MECO Chairman Bello, no? At bahagyang nasugatan yung dalawa nating kababayan. In touch na sila dun sa dalawa nating sugatang mga kababayan. Nagtamo lamang naman ng minor injury. At all accounted sa Taiwan, for. yung Lindol kahapon. All accounted for yung ating mga kababayan doon. Kasi very organized pala, Sentol, yung Filipino community sa Taiwan. Talagang yan, na matagal na-rehearse yan. At congratulations sa MECO officials natin sa pamumuno ni Secretary Bebot Bello. At napakaganda ng rehearsal dyan. Kaya tama, organisado talaga yung ating mga kababayan dyan. At sana manatiling ganyan. At hindi talaga maapektuhan. Ganon din sa mga Taiwanese. Hindi naman kababayan lang natin. Yes. Dapat po walang masyado maapektuhan. Nasa linya pa natin? Nasa linya na ba natin si BIR Commissioner? Tinatawagan na natin, Sentol, si BIR Commissioner dahil April 15 yung deadline ng filing ng withholding tax, no? Yung mga final reminders. Malapit na. Malapit na yan. Next Malapit week na yan, di ba? April 15. Oo. Mahigit isang linggo na lang, Sentol. Oo. Pero may naging ruling, Sentol, ang Supreme Court. Sila ay nasa summer session sa Baguio. Usually, pag nasa Baguio sila, may mga importante silang mga desisyon na ibinababa. Yung, tanda mo ito, yung expanded GCTA law. Yung nagkaroon ng revised IRR po dyan, ang naging desisyon ng korte, entitled sa good conduct time allowance, pati yung mga inmate na convicted sa heinous crime. Yun. Ayon sa hukuman, nagkaroon ng pagmamalabi sa panig ng DOJ nang alisin ito ang mga inmate na convicted sa heinous crime sa benepisyo ng expanded GCTA law.
Yun. Tanda mo noong 2019, dapat lalaya itong si dating Calauan Laguna Mayor Antonio Sanchez na convicted sa kasong rape dahil sa expanded GCTA law. Pero yan po ay naharang dahil marami yung kumwestiyon dun sa pagpatupad ng batas na naging dahilan naman para amyendahan ng DOJ yung IRR. Hindi pa nailalabas ng Supreme Court yung mismong kopya ng ruling. Pero ito yung... Hintayin natin yan. Matagal din tinalakay sa Senado yan. Natatandaan ko yan na bagong miyembro lang tayo ng Senado noon, yun yung tinatalakay. So, tabayanan po natin yan. Marami sigurong ilalabas ang ating kataas-taasang hukuman ng mga landmark decisions. So, wala pa ba ang BIR? Hindi pa natin makontak? Ito, kinokontak pa natin, Senator Tol, ang BIR. Kasi... last year, Sentol, kung di ako nagkakamali, nung filing ng withholding tax, kasi dati dapat very strict sila na kung ano yung RDO nung taxpayer, dapat dun ka lang magpa-file. Dun lang sa jurisdiction na sakop nung RDO. Pero last year, para mas lumaki yung revenue ng BIR, ang ginawa nila, hindi na sila naging stricto hindi na sila RDO specific. Kahit saang lugar ka ng Pilipinas, tatanggapin yung dapat filing. Naman talaga ganon. Dapat ganon dahil ang objective ng pamahalaan ay makalikom ng buwis. So hindi mo na dapat piliin kung saan, 'di ba? Yes, at saka ang pagbabayad ngayon online. Dapat mabilis. Yan, nga, online. Para mas lumaki din yung magiging revenue. Mukhang nakadagdag yung ganong yung ganong naging setup ng BIR last year. Hindi lang natin sure pa kung yan ba i-incorporate ulit nila ngayong taon. Kasi tanda ko si PBBM mismo ang nag-anunsyo nun na pwede kang mag-file sa kahit saang RDO. At usually, hindi nag-extend ng deadline ng BIR pagka-filing po ng withholding tax. Very strict sila na April 15, ganitong oras. Maliban na lang kung ikaw ay nakapila. Anong araw ba papatakang Lunes. April? Lunes. Opo, araw po ng Lunes. Yan. Pero Sentol, habang inaantay natin, may report ata tayo natatanggapin? Patrol report? Yes, Sentol. Ito, bigyan muna natin itong report mula kay Patrol number 11, Tina Nolasco. Yung resolusyon para paimbestigahan ang pambubugbog sa Taekwondo newbie sa isang training, inihain sa Kamara. Tina? Formal nang pinaiimbestigahan sa mababang kapulungan ng Kongreso ang nangyaring pambubugbog sa 17 taong gulang na babae na Taekwondo yellow belter na hinayaang makipag-sparring sa isang lalaking Taekwondo black belter sa isang paaralan sa Bocaue, Bulacan. Layo ng inihaing House Resolution number 6 and 17 ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo kasama ang iba pa nitong kapwa mambabata sa partidong ACT-CIS na repasuhin ang mga umiiral na regulasyon, practices at mga pamantayan sa Taekwondo community. Ayon kay Tulfo, ang naturang insidente ay seryosong alalahanin sa safety protocols, kaligtasan, pangangasiwa at mga regulasyon at dapat bigyang pansin ang kaligtasan at kapakanan ng mga atleta, lalo na ng mga menor de edad sa anumang sport activity. Dapat din anyang tiyakin ng mga coach at tagapagsanay na maiwasan ang mga pinsala o injury sa training sessions, lalo anya ngayon na maraming summer classes sa iba't ibang sports maging sa basketball, swimming, football, tennis at iba pa. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa report mong yan, Tina Nolasco. At naku, Sentol, yung El Nino phenomenon. Yung pinsala na dulot ng El Nino phenomenon, more than 2 billion pesos na pala yung damages. Laki dati, 1 billion lang yan. Ngayon, 2 billion na. 2.6 magkano na? 2.63 billion pesos na, Sentol. Yung pinsala sa agriculture. Yung bilang ng mga magsasaka naman na apektado, 54,000 na po, Sentol. Ang dami pang sunog na nagaganap kahapon sa General Santos City, malapit pa sa airport dahil diyan sa sobrang init at
sunod-sunod ang mga sunog na nangyayari dahil sa itong heat wave na rin. So, halo-halo na yan. So, no end in sight pa tayo rito sa El Nino. Tapos, meron pa tayong pertussis. Yes, may pertussis pa. Nung isang araw, humarap sa Senate Committee hearing si Secretary Herbosa. Ang sabi niya 49, umabot na sa 49. Yung namamatay. Yung bilang ng mga namatay. May banggit kaya tuloy pa rin yung natin, yung proposal natin na gamitin yung Lagundi. Yes. At palagay ko parang napipick up na rin yun ng ilan yung paggamit ng Lagundi kasi wala pa tayong bakuna. 862 na ang apektado at talagang walang bakuna. Meron na ring reported na case sa Baguio, Sentol Pati sa Albay meron na din. Pero ang binabanggit ni Secretary Herbosa, plateauing na daw. Sana nga. Ang marami pala ay Mimaropa. 187. Wow. Sa Mindoro, 187. At sa NCR ay 158. Central Luzon, 132. Western Visayas, 72. Central Visayas, 121. So, dapat siguro matutukan na kagad yung gamot kung hindi ay yun din naman ang maganda ring malinawan, Sentol, kasi 'di ba taon-taon may mga regular na bakuna na binibili ang Department of Health at yan po ay pinopondohan ng pamahalaan. Isinasama po yan sa annual budget nakakapagtaka bakit po tayo kinulang ng bakuna. Hindi po ba yan dapat taon-taon ang binibili yun, Sentol? Ang report nila ay meron lang silang nabili na 64,000 pentavalent vaccine na dinidistribute na sa mga LGU. Apparently, ay paubos na. Paubos na yung bakuna. Kaya may mga lugar na hindi pa nabibigyan. Kung 64,000 yun, wala pang napakaliit na bahagi ng ating populasyon niya. Marami pa sa sinisilang araw-araw. Yes. Lalo na kung baby sa mga tinatamaan. So, tama lang na yung proposal ko, nandun pa rin yun. Gamitin yung Lagundi. Yes. Gamitin yung mga herbal medicine. At di ba, isang araw, sinang-ayunan tayo ni DOH Undersecretary Eric Tayag. Mukhang meron tayong weather report para maliwanagan natin yung heatwave na yung umagang ito. Subukan natin ang pag-asa. Para kung gaano ilan ba yung mga lugar na in-anticipate nating makakaranas ng dangerous level ng heat index? Kasi marami-rami ng mga eskwelahan, Sentol, apektado. 4,000 na mga eskwelahan sa buong bansa yung alternative mode of learning muna. Kasi sobrang init. Sobrang init ng panahon. At ito na, Sentol, si Ana Cloren Jorda ng weather specialist ng Pag-asa. Alamin kung ano ang weather for today sa DWIZ Napapanahong Balita. Good morning, Miss Ana. Yes po, magandang umaga rin po sa ating lahat. So, sa kasalukuyan, umiiral pa rin po yung easterly, so yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko sa buong bahagi po ito ng Visayas at Mindanao. Samantalang may ridge of high pressure naman po tayong nag-extend yan po sa may eastern section ng Northern Luzon. Pero ngayong araw po, dahil sa easterlies, maghapong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan po tayo naasahan sa may Davao region at sa Soxargen. Samantalang dito po sa atin sa Metro Manila, pati na rin po sa nalalabing bahagi pa ng ating kapuluan ay patuloy po natin inaasahan na magiging maliwalas yung ating panahon. Pero yun nga po, maliwalas ngunit mainit po yung ating mararanasan na panahon, lalo na po ito sa bandang tanghali. At sa hapon at gabi naman sa ilang bahagi po ng ating bansa, particular na sa may eastern section po ng ating kapuluan, ay posible po sila makaranas ng mga pulo-pulo mga pag-ulan. Dala naman po ito ng easterlies at ng mga localized thunderstorm. At sa kasalukuyan nga po, wala tayong minomonitor na LPA o bagyo na posible po maka-apekto sa ating bansa at wala rin ho tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin na ating karagatan. At yan po yung latest natin dito sa Miss Ana. Yes po. Oo, ilan ba mga lugar yung na-anticipate natin makakaranas ng
danger level ng heat index. Kasama ba yun sa forecast ng Pag-asa? Yes po, meron po tayong heat index po na binibigay. So, sa ating pagtaya po ngayong araw ay posible po itong bahagi ng Dagupan, pati na rin po sa may Batangas, sa may Taunawan o sa may Ambudlong, Batangas, Puerto Princesa, pati na rin po sa ilang bahagi ng Rojas City at sa Katarman Northern Samar ay makakaranas po tayo ng nasa danger zone po na heat index o yung init ng katawan. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan at kung hanggat maaari po, iwasan yung mga extreme activities lalo na po sa tanghali. Dahil nga mainit, maalinsangan na panahon po yung ating inaasahan at kung kaya po ay wag po muna sanang kumbaga yung mga vulnerable persons po natin dyan na kumbaga po ay prone po sa mga heat cramps or sa hypertension ay wag din po muna gumawa ng mga heavy activities po lalo na po sa katanghalian dahil nga po ay delikado po ito para sa kanila. Miss Ana, yung Katarman, sunod-sunod na araw nang nakakapagtala ng dangerous level. Kasi sila yun palang easterlies ay nasa eastern Visayas side. Yes, tama po. That yung explains. ano ngayon, yung Northern Luzon, anong lagay ngayon sa Northern Luzon? Papunta ako sa Kawayan, Isabela. Yes po, opo. Yun nga rin po sa may Isabela area po, sir, ay nasa around 40 degrees Celsius po yung heat index po dyan. So, extreme caution din po. So, mainit din po yung ating inaasahan na panahon o maalinsangan din po yung panahon na ating inaasahan po dyan. Ayun, so magbabaon ako ng tubig. Yes, tama po. Opo. At light colors po sana hanggat maaari. Oo nga, naka-light blue na ako. Yes. Tama lang, Ana. Oo. So maraming salamat, Ana. At lahat po siguro ay pinapayuhan na minom na maraming tubig kayo. Pero El Nino tayo, kulang naman sa tubig. Paano na yan, Cecil? Oo nga, Sentol. Paano nga kaya yun? Kinukulang naman tayo sa supply ng tubig, Sentol. Maraming mga lugar. Tapos, kailangan mag-hydrate. Water crisis naman sa Cebu. So, talagang prioritization yan kung saan mo gagamitin. So, wag mag-aksaya ng tubig. Talagang dapat ingatan natin at mag-conserve din tayo ng tubig. Napakabilis ng oras. Maraming salamat, Ana, ng ating Weather Bureau sa iyong pag-uulat. Eto, bigandaan muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Food for thought. Our greatest joy is not in the things we cling and hold on to, but in what we share. Not in asking for anything, but in giving. Not in what others can do for us, but in what we can do for others. Let's share and enjoy what life has to offer. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. God bless you. Bukas, Sentol, i-reset natin ang BIR. O kung di man, baka hopefully by next week. Sana makontak na natin bukas kasi malapit na itong deadline na April 15. So, sana makapanayam na natin ang BIR Commissioner. So, napakabilis ng oras natin. Alas 7 na. Ito po si Senator Francis Tol Tolentino sa lahat po na sumubaybay. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin sa Dagupan, 89.3 FM at sa Cebu, 106.7 FM. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at hanggang bukas po. Magkikita-kita po muli tayo sa Usapang Tol. Ako naman po inyong lingkod, Cecil Villarosa, Antabayanan, ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang John Ibanez. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.